Mga kapuso, magdala pa rin po ng payong o kaya'y kapote kung may lakad po bukas. May tsansa pa rin kasi ng ulan dahil bukod sa tuloy-tuloy na ihip ng hanging amihan at epekto pa ng shear line, posible rin po ang thunderstorm sa ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, malaki ang posibilidad na ulanin ang Cagayan, Isabela, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, pati na ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging alerto sa banta ng baha o landslide dahil may matitinding buhos ng ulan lalo na sa hapon at gabi. Sa inilabas namang special weather outlook ng Pag-asa para sa pista ng Poong Jesus Nazareno, magiging bahagyang maulap at hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan sa Maynila mula bukas hanggang sa Huwebes, January 9. Inusisa sa Kamara ang umano'y pagre-report ng dalawang Chinese officials ng National Grid Corporation of the Philippines sa Communist Party ng China. Kwestiyon din ang foreign ownership ng NGCP na lagpas umano sa nakasaad sa batas. Saksi si Tina Panganiban Perez. Pinuna ng House Committee on Ways and Means ang dalawang Chinese official umano ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na nagre-report umano sa Communist Party ng China. Ang sinasabi ko lang na nag-report sila sa CCP. About what's happening in the It's here. about their management of NGCP. Yes. That's what they're reporting. Yeah. That's suspicious. They're not, hindi dapat nila ginagawa yun. Inirekomenda ng komite na ipatawag ang NGCP chairperson na isang Chinese national. Inungkat pa ng komite ang pagmamay-ari at management ng NGCP. Base sa konstitusyon, hanggang 40% lang dapat ang pag-aari ng mga dayuhan sa kahit anong public utility. Pero sabi ng komite, bukod sa 40% ng NGCP na pag-aari ng State Grid Corporation of China, may ibang porsyento pang hawak umano ang mga dayuhan. Ang Synergy Grid and Development Philippines kasi na may-ari ng 60% ng NGCP, may mahigit 7% foreign ownership umano. Kino-question din namin po yung legality po ng kanilang stature dahil dinalabag nila yung batas ng PSA pati ng konstitusyon patungkol po sa 60-40 ruling pagdating sa public utilities. Pinare-review rin ang binabayarang buwis ng NGCP. Sa ngayon, franchise tax lang kasi ang binabayaran ng NGCP. Di gaya ng ibang public utility na nagbabayad din ng corporate income tax, VAT at iba pa. Is that enough to revoke the franchise? I think that there needs to be a reorganization to reestablish Filipino ownership of NGCP, a Filipino management. We request that NGCP given time to Okay. submit a response to address the concerns of the committee. Itinutulak din ng komite na gawing retroactive ang refund ng National Grid Corporation of the Philippines sa mga consumer. Kabilang dyan ang disallowed expenses ng NGCP at ang 3% franchise tax ng NGCP na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na ipapasan sa mga consumer noong taong 2011. 2018 naman binaliktad ng komisyon ang desisyon. Pero ang pagre-refund, 2023 lang dinesisyonan. Ang gusto ng komite, hindi lang ang 204 billion pesos na sobrang kita ng NGCP mula 2016 hanggang 2020 ang isoli sa mga consumer, kundi mag-retroactive refund din ang pinapasan sa mga consumer na franchise tax mula noong 2011. Halos 3 billion din po yun. So, ng franchise tax sa mga ordinary consumers. Sir, pero mukhang hindi amenable yung ERC dahil sabi nila 2023 onwards yung resolution nila. We suspended the passing on of charges moving forward, so from the August 2023. What is the rule of the Supreme? If you could consider that it should be retroactive. We will resume our discussions on that, Mr. Chair. Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na kung meron nga, hindi cash ang magiging refund, kundi rebate sa electricity bill ng consumer. Nakabase ang computation sa aktual na konsumo ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
Dumepensa ang pamunuan ng Social Security System sa mga tumututol at humihiling na isuspindi ang contribution rate hike ng mga miyembro ng SSS. Ayon sa SSS, 1% ang ipatutupad na dagdag ngayong Enero sa dating 14% na contribution rate. Magiging 5,000 piso na rin ang minimum monthly salary credit o MSC na dati nasa 4,000 piso. Ang MSC ang basihan ng i-compute ng mga kontribusyon at benepisyo. Ito na raw ang huli sa mga ipinatutupad na rate hike ng SSS, alinsunod sa mandato ng Social Security Act of 2018. Sabi ng SSS, marami ang maapektuhan kapag sinuspindi ang increase na magdadagdag ng mahigit 51 billion pesos sa kanilang koleksyon ngayong taon. Dagdag pondo raw ito sa mga programa nila, kabilang na ang calamity law. Ano pa ba ang hindi kaya ng isang Jillian Ward? Hirit po yan ng netizens na napawaw sa performance ni Jillian sa All Out Sundays. Suot ang kanyang hot pink blazer at boots, slay na slay si Jillian sa kanyang Crazy in Love performance. Tuloy rin ang pagpapasiklab niya sa pag-arte sa kanyang upcoming series na My Ilonggo Girl. Katambal niya rito si Michael Sager na aminadong mas naging close na sila sa isa't isa. Sa GMA Integrated News interviews, emosyonal ding ibinahagi ni Jillian ang pinagdaanan ng kanyang pamilya matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong nakaraang taon. Yun po yung mga time na nagpapa-interview po ako, tapos sinasabi ko na parang, I feel burnt out. Pero honestly, hindi po ako burnt out lang. Talagang emotionally exhausted po ako kasi may time na nakikarinig ko yung parents ko na nag-uusap sila ng madaling araw bago ako mag-taping. Tapos, I have to act like hindi ko naririnig yung mga conversations nila. Tapos po, kaya po pag pupunta ako ng taping, kaya kong umiyak ng 14 hours a day kasi totoo po yung emotions, gano'n. Salamat po sa inyong pagsaksi sa ngalan ni PR Kanghel. Ako po si Connie Sison. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayo magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.